ang medisina sa pagtuklas sa tinatawag na Fountain of Youth, kung paano maiwasan ang pagtanda, pati na ang mga sakit. Matagal-tagal na rin pinag-uusapan ang stem cell therapy, lalo pat dumarami ang mga sakit at mga karamdaman na pwede nitong malunasan at maremedyohan. Kabilang na kung papaano huwag mapahalata sa mukha at pangangatawan ang edad ng tao. Dito sa Hollywood Boulevard, nakahanap ng immortalidad ang mga sikat na Hollywood celebrities. Salamat daw sa pinakabagong serbisyo ng stem cell technology, ang tinatawag na full body anti-aging infusion. Sa tulong daw ng stem cell treatment na ito, napupuno raw ng mga bagong cell ang buong katawan. Kaya mararamdaman daw na tila lumalakas at bumabata ang pangangatawan. We discovered that with the placement of stem cells in certain targeted regions, we can reverse the effects of aging. For example, when we have damage to our joints, if the damage is a certain type of damage, we can use stem cells to inject into those joints, and it actually replaces damaged tissue. It heals the tissue. It's going to process the blood, the marrow, which has blood elements in it. It's going to separate the stem cells from the red cells and remaining white cells. Ang stem cell ang pinakapurong cell sa katawan ng tao na may kakayanang lumikha ng mga bagong cell. I'm holding these stem cells here in a syringe. Injecting right in. Makalipas ang halos kalahating oras, ang nakuhang stem cell itinurok na sa mukha ni Phil. Tinatayang halos 200 milyong bagong stem cells daw ang iikot ngayon sa kanyang buong katawan. Okay, no pressure. The skin will become tighter and look much younger. What are your expectations after this? Immortality. Pinaniniwala ang kayang gamutin ng stem cell ang iba't ibang uri ng mga malalang sakit at nare-repair din daw nito ang mga nasirang body organ. Pati na sa umbilical cord o yung pinagputulan ng pusod ng bagong silang na sanggol. Ang effective pa lang na stem cell therapy ngayon ay tinatawag na bone marrow transplantation. Ginagamit nila yan sa pag-treat ng mga leukemias, mga lymphomas. Nagagamit na rin daw ngayon ang stem cells technology maging sa pagpapanatiling maganda ng katawan. Si Dr. Rolando de Guzman, napanot raw siya kahit sa edad lang na 44. Sumubok na raw siya ng kung ano-anong shampoo at gamot sa buhok. Pero hindi pa rin naawat ang kanyang bad hair days. Gumamit ako, sabi nila parang kumapal daw yung strand. Pero eventually, yung hairline ko talagang nagre-recede pa rin and may hair fall pa rin. Sa hair transplant na ito, ginagamit ang tinatawag na growth factor stem cells mula sa dugo ng pasyente para ma-stimulate ang natural raw na pagtubo ng bagong transplant na buhok. Kasi minsan, when we do transplants, minsan hindi 100% tumutubo yung buhok. So what we want to ensure is, after the hair has been transplanted, tutubo siya ng maganda. Kinuhanan muna siya ng dugo na ipoproseso sa isang special centrifuge machine sa loob ng 15 hanggang 20 minuto para makuha ang growth factor stem cells. So yung yellow na part, itinatawag natin growth factor at ito ang i-inject natin sa patient scalp bago natin i-start yung implantation. Hindi naman siya masakit eh. Very fine pricking sensation pero not painful. Actually, mas masakit pa yung facial eh. Ang treatment na ito nagkakahalaga mula 150 hanggang 300,000 pesos. Now I've got hair. Ang kilalang cancer doctor na si Dr. Tranquilino Elicanio, kamakailan lang nagpa-stem cell therapy sa Germany. Ang itinurok sa kanya sa pag-asang gumaling ang kanyang katawan matapos siyang ma-stroke galing sa tupa o sheep. 1 month and a half after
may injection, yung blood chem, tinignan ko. Aba, yung aking fasting blood sugar, yung aking cholesterol, uric acid, creatinine, all went down to normal. Kamakailan din lang, umamin si dating Pangulong Erap Estrada na siya man nagpa-stem cell therapy para gumanda ang kanyang pangangatawan. Ito raw ang sikreto sa kanyang itsura. Mukha ngang hindi tumatanda si Erap. Katulad ng kay Dr. Elicanio, ang stem cell na ibinigay sa kanya mula rin sa tupa. Usap-usapan din ngayon na ang ilan nating mga politiko at kilalang personalidad nagpa-stem cell therapy na rin. Pati sa itlog ng inahing manok. Makakakuha rin daw ng benepisyo ng stem cell sa pamamagitan ng chicken embryo capsules. Galing pa raw sa Amerika ang chicken embryo capsule. Naglalaman daw ito ng amino acids, mga minerals, at ng fibroblast growth factor, isang klase ng protina na nakakatulong raw para makabuo ng mga bagong stem cells. Yung cells naman natin na medyo may kapansanan o medyo namamatay, binubuhay o fina-flash. Bukod sa sakit na vertigo, mahigit isang dekada ng pinahihirapan ng diabetes ang 62 anyos na si Cecil. At nitong taon lang, nadiskubre pang meron din siyang stage 1 cancer sa matris. Hinamina ako. Akala ko mamamatay na ako. Parang everyday, pababa ng pababa. Lalong-lalo na yung depression ko. Tinitingnan ko sarili ko, awang-awa ako kasi ang laki ng eye bag ko, putlang-putla ko, ang tanda-tanda ko na. Kaya sinubukan daw niyang uminom ng chicken embryo stem cell. Ang diabetes ko, ngayon wala na akong insulin. Nagpa-laboratory ako lahat. Pati sugar ko nag-normal. Ang blood pressure ko hindi na tumataas. Bagamat aprobado ng US Food and Drug Administration, may babala ang ating Bureau of Food and Drugs. Ang stem cell therapy na source sa mga animals din. Protein yan. Para siyang karni. So madali siya, madigest siya. May mga nagsasabi at naniniwalang ang stem cell therapy ang kinabukasan daw ng medisina. Gayunman, patuloy ang pag-aaral dito at pagtuklas sa mga kabutihang maaari nitong idulot. Now I've got hair. Malayo na ang ibinuti ng kondisyon ni Dolphy mula ng tinaningan ng kanyang buhay 2 linggo na ang nakakaraan. Nakatulong sa kanyang recovery ang blood transfusion, dialysis at tracheostomy o ang pagbutas sa may leeg ni Dolphy para lagyan ng tubo na aayuda sa paghinga niya. Sa stem cell therapy, kumukuha ng cells mula sa katawan ng pasyente at ini-inject muli sa kanila para gumaling ang mga organ. Yung lungs yung talaga nag-suffer, pero pwede namang i-rejuvenate yung lungs using stem cells. Kung pasok sa katawan mo, alam na nila saan sila pupunta. Hanapin nila kung sino may sakit in the body. Kasi ang advice ko pumunta sa Germany kasi yun ang pinakamagaling. Humigit kumulang na 500,000 hanggang 1 milyong piso ang halaga ng stem cell injection. Bukod sa Germany, maari ding gawin ng mga dalubhasa sa Pilipinas ang procedure. Kabilang sa mga nagpapatotoo sa bisa nito, sina Senator Juan Ponce Enrile, dating Pangulong Erap Estrada, Ricky Reyes, Lizelle Martinez at iba pang personalidad. Nagpunta rin si Boy Abunda sa Germany para ipagamot ang kanyang ina. Ayon naman kay Eric, bukas sila sa stem cell treatment. Isa lang daw ang kanilang konsiderasyon. Isang source din ito ang cells mula sa itim na tupa sa Germany at umbilical cord ng mga sanggol. The treatment that I got was not in Germany but here. It gave me some energy. Ako'y pumunta po sa Europa hindi para magbakasyon. Ako'y dadaling ko po ang aking ina para magpagamot po sa Germany. Ito po yung fresh stem cell therapy. Wala pang opisyal na pahayag ang mga doktor at pamilya ni Dolphy tungkol dito. Pero dapat daw munang antayin na lumakas pa ang katawan ni Dolphy bago siya sumailalim sa isa pang medical procedure.
Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. I saw that yung stem cell is good for the health and rejuvenation. And it turned out to be good. Feel young and naging yung katawan ko maging gumang. Yung memory mo become clearer. And ang katawan mo gagaang. 14 na injection daw ang kinailangang kumpletuhin ni Estrada para sa stem cell procedure niya. Di na raw niya matandaan kung magkano ang nagastos niya para rito. Pero magkano man ang inabot niya, di raw siya mangingining umulit-uli kapag naramdaman niyang kailangan na naman niya ito. Once lang usapan. Pero kung kailangan, when you fade out na, pwede kong ulitin. To be a politician or an actor. Kahit na you're an ordinary person, as long as you want to be healthy and look young,